So, how do we invest in real estate? Ano-ano ba yung mga paraan para tayo ay makapag-invest dito? So, there are several categories. So, ito, we can do it, may residential na tinatawag, residential, commercial, industrial, special purpose, retail, raw land, alternative and niche, real estate investment strategies. Okay? Sa residential, of course, ano to, no? Hindi siya exhaustive. Ang dami-dami. Actually, yung tinignan ko parang, oh my God, ang dami-dami palang klase. So sa residential, ito yung mga halimbawa. So may mga single family homes, may mga multi-family homes, may mga townhouses, condominiums, vacation homes, student housing, meron ding senior housing and assisted living facilities. Actually, itong senior housing and assisted living facilities ay sikat na sikat yan sa mga developed countries. Ito si Tristan, I'm sure alam niya yan. Kasi sa Canada, may mga ganyan eh. Mga assisted living. Meron pa, meron. Diba? Ayan. Apa, apa. So, ito yung examples ng residential na ano no na real estate investments. So, meron din mga commercial. So, if you have office buildings, mga shopping centers and shopping malls, hotels and motels, or restaurants, mga mixed-use buildings, these are all part of your commercial real estate. We have also itong industrial, no? Warehouses, factories, mga distribution centers. So, kasama lahat yung mga yaan. Okay? And then we have yung mga tinatawag nating mga special purpose. Okay? So ang special purpose, ito yung mga, maski car wash. Actually, real estate yan, no? Car washes, cinemas, campgrounds. Actually, itong campgrounds, kasi sila mama, meron silang resort, no? Ang sabi ko nga, ang pinakamalakas ang kita nila yung campground kasi walang structure na pinatayo, nagpaparenta lang sila ng mga magka-camp doon, ayos naman ang kita. Wala masyadong maintenance. Walis-walis lang ang puhunan, di ba? Tsaka yung lupa. Self-storage facilities, mobile home parks, ito yung mga retail, mga um, truck homes na tinatawag paminsan. Ano nga yung tawag doon? Yung mga trailer parks ang tawag din nila eh. Yung karugtong nung sasakyan, di ba trailer ang tawag nila doon na bahay. Yon, no? Meron ding mga memorial parks, okay? Tapos meron tayong on the retail side na mga real estate. So ito, shopping malls, mga strip malls, mga standalone stores. So these are all on our retail real estate. Meron ding raw land and development. Ito yung mga undeveloped land. So ito yung raw na tinatawag, no? For real estate development, for agricultural real estate, and for future zoning opportunities. Tapos may mga alternative and niche, no? At kasama dito yung real estate investment trusts. So mayroon tayong separate discussion yan mamaya. Merong real estate syndication, no? Yung nakikipag-partner ng iba't ibang mga organizations to come up with a real estate project. Real estate crowdfunding, real estate funds, green and sustainable real estate, historical property investment, fractional ownership, co-working spaces. So these are alternative and niche, no, na real estate investments. And then we have various real estate strategies. So ito yung mga fix and flips, yung mga ano bang tawag nila to? Upper whatever. Ini-improve nila yung bahay tapos binebenta nila. So fix and flip. Fixer upper. Yung fixer upper, di ba? Yun. Wholesaling, may lease options, may short-term rentals, may distressed properties, may condo conversion, may triple net leases. Yung triple net leases ay hindi lang pagpaparenta yung ginagawa mo, pero may tatlong klase pa na included doon which sa binabayaran ng tenant, which is property taxes, building insurance, tsaka maintenance cost. Sa kanya na lahat. Triple net lease pa lang tawag doon. Hard money lending, ito yung pagpapagawa ng may project, magpapagawa, tapos kinakapos yung may-ari o kaya yung contractor, magpapahiram ka sa kanila, pero hindi ka formal financial institution. So hard money lending ang tawag doon. And then we have tax liens, no? So itong mga tax liens na to, ito yung mga
properties na may utang sa taxes sa gobyerno, yung ibang mga sa ibang mga organization, sorry, sa ibang mga governments kasi, yung mga tax liens, nagkakaroon ng certificate yun, tapos pwede siyang tinitrade at binibenta. Kasi kapag na-foreclose yung property or gagamitin na ng may-ari yung property, no, hindi niya magagamit yon hanggat hindi niya binabayaran yung mga tax liens na yan. At pwedeng nag-earn siya ng interest, no? And then yung mga sale leaseback transactions. Itong sale leaseback transactions, ito naman yung gusto mong maging asset light yung company mo. So ibebenta mo na lang yung property, pero sa kasunduan na ipaparent ito ulit sa iyo para ma-free up yung capital at magamit mo siya sa operations mo. So yan, no, yung ating mga real ways on how to invest in real estate.